Samahan po ninyo ako mga kapatid sa ating pagbasa sa batayang teksto natin sa gabing ito na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat ni Apostol Juan, Kabanata 21, mga talata 1 hanggang 14 na ganito ang sinasabi. Si Jesus at ang mahimalang huli ng isda. Pagkatapos, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang-alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka, at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang ating pong mensahe sa gabi nito ay akin pong pinamagatang The Invitation of Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po muli tayo? Ano na po ang ating mga pinagkakabalahan aside po sa work from home? Aside po na tayo pumapasok, yung iba'y pumapasok sa mga opisina, sa kanilang pinagtatrabahuhan, ang iba na naka-online class, kumusta na po tayong lahat? At kumusta rin ang mga ibang magulang na nasa tahanan lamang? Nawa po naging produktibo po ang ating buong maghapon. Ang ating pong midweek ay isa pong paanyaya sa ating lahat, na tayo po ay inaanyayahan ni Jesus na magpahinga sa kanyang presensya. Habang tayo po ay nagpapahinga sa kanyang presensya, tayo po ay magpalakas sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe na ihahatid po sa atin ngayong gabi. Sa ating pong batayang teksto, isinalaysay kung paanong nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga apostol sa lawa ng Tiberias, matapos siyang mabuhay na maguli. Sa lawa pong ito ay dito lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Dito rin niya pinakalma ang unos. At dito rin sa pampang ng lawa ng Tiberias o Galilea, siya nagpakain ng 5,000 katao. Nagpasya si Pedro na mangisda sa lawa ng Tiberias. At sumama naman ang mga alagad sa kanya. Sila'y nangisda at sa buong gabing iyon, wala silang nahuli. Ang kanilang pangingisda ay nagpapakita ng kanilang pagbabalik sa kanilang dating hanapbuhay bilang mga mangingisda. Ang pangingisda ay isang pangailangan sapagkat kinakailangan nilang maglaan para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya na umaasa sa kanila. Matustusan din ang pang-araw-araw nilang pangailangan at marami ring responsibilidad
o posibilidad kung bakit ganoon ang naging pagtugon nila. Marahil nakadarama din ang mga alagad ng guilt o pagsisisi at kawalang halaga sa gawaing ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoong Hesus. Maaari ding magkamali ang mga alagad sa kanilang mga priority o nakalimutan nila ang kanilang mga pangako o commitment sa kanilang Panginoon na maglingkod sa Kanya ng buong buhay o full-time. Sa halip, sila'y bumalik sa kanilang nakagawian at hanap buhay. Pinili nila ang dating nagbigay ng comfort sa kanila. Iniwan nila ang kanilang hanap buhay noong kung sumunod sila kay Jesus. Ibinigay din nila ang kanilang buong panahon kung kaya hindi na nila nagawa ang pangingisda. Ngunit kahit ganito ay sapat ang kanilang kinakain at pangangailangan. Dumarating din po sa bawat buhay ng mananampalataya o sa mga full-time na pumapasok sa ministry na natutulad din tayo sa mga alagad ni Jesus. May mga panahong tanging nais nating masunod ay ang ating mga sariling gusto. Sariling kapamaraanan at ginagawa ang nais na gusto nating gawin. Lalo na kapag dumarating sa point ng ating buhay na maraming umaagaw sa ating mga focus dahil may mas higit na pinaglalaanan ng panahon, isip at energy o naiiba o nalilihis na ang focus natin, naiiba na ang ating priority. Marami ring mga mananampalataya ang nakararanas ng encounter kay Jesus na kung tawagin ay nakakaranas po ng spiritual high, ngunit bumabagsak o bumababa ang level ng excitement kalaunan. Bumabalik sa dating gawi o nakasanayan, gusto magstay sa comfort zone, ginagawa ang mga nakasanayan at ayaw sumubok sa mga bagay na nais ipagawa ng Diyos sa atin. Maraming bagay po ang sumisikil sa malapit na relasyon natin sana sa ating Panginoon. At di na natin namamalayan na mga ito ay naglalayo na sa ating relasyon sa Kanya. Hindi ko na po babanggitin ang lahat, mga kapatid. Alam natin sa ating mga sarili kung ano-ano ang mga ito. Maliban na lang kung pilit nating idinedeny ito at ayaw natin talagang isuko sa Panginoon. Ang paanyaya ni Jesus. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa may pampang. Nagpakita siya sa kanila sa di kalayo ang lugar at tinanong niya kung may nahuli silang isda. Ang tugon nila, wala. Kung kaya binigyan sila ni Jesus ng instruction o gabay, na ihulog nila ang kanilang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli sila. Inihulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami na huli. Ang mga alagad na ito ng mga professional sa larangan ng pangingisda, alam nilang kanilang ginagawa kung kaya sila'y lumabas ng gabi na mangisda. Nangisda sila, ngunit wala naman silang huli, na sa akala nila ito ay mas productive time na pangingisda at nag-e-expect sila na marami silang mahuhuli, ngunit sila ay bigo. We can imagine their feelings, tired, frustrated, baffled, and hungry. Imagine niyo po, mga kapatid, kung tayo ang kanilang mga nasa kalagayan. Panay ang kayod, trabaho ng trabaho na wala naman pinatutunguhan. Nagpapagal ngunit wala naman napapala. Ano kaya ang ating mararamdaman? Hindi ba frustration din? Naibibigay mo na ang lahat. Panahon mo, effort mo, sarili mo, talino, puso, buhay at lahat sa iyo, ngunit parang wala pa rin nangyayari na mabuti. Hindi lamang katawan ang napapagod, kundi pati isip at ng ating kaluluwa. Sa mga alagad na karanasan, sila ay bigo, ngunit ano ang ginawa ni Jesus sa kanila? Si Jesus ay nagpakita sa kanila at naroon sa kanila na nagbigay ng pagpapalakas at encouragement. Parang sinasabi niya sa kanila na huwag kayong mawalan ng pag-asa, makakahuli rin kayo. Kaya siya ay nagbigay ng instruction at gabay sa kanilang ginagawang pangingisda. At sa kanila pong pakikinig at pagsunod sa Kanya, marami silang nahuli. Hila-hila nila ang lambat na puno ng isda. Ayon po sa binanggit sa ating banal na kasulatan sa binasa kanina, nakahuli ang mga apostol o mga alagad ng mga 153 na malalaking isda.
Magkano na po kaya yung pag ito po ibinenta? May kahulugan po noon ang bilang na iyon. Nilarawan po nito ang kasaganaan at kalahatan. Gayon din ang gawa ng iglesia, dadalhin kay Kristo ng mga alagad ang lahat ng bansa. Muli sa pagpapakita po ni Jesus sa kanila ay nagpakita siya ng himala. Ang pangyayaring ito ay nagsasalarawan na napakahalaga na tayo ay tumanggap ng patnubay mula sa Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Napakahalaga din na tayo ay marunong makinig sa kanyang tinig na nagbibigay guide sa atin sa tamang direksyon upang makamit ang tagumpay sa ating buhay. Kung wala pang presensya at paggabay ni Kristo, marami sa ating mga ginagawa ay nagiging hungkag na kabiguan at nasasayang lamang ang ating mga pagsisikap. Tandaan po natin na nagaganap ang himala sa ating buhay sa pamamagitan din ng ating pakikinig at pagsunod sa ating Panginoon. Pinatunayan po ni Jesus na kaya niyang baguhin ang mahirap na sitwasyon patungo sa kapanatagan at kasaganaan kung tayo po ay marunong magpasakop, marunong makinig, marunong sumunod sa Kanya ng buong pagmamahal. At ipinapakita at pinapahayag dito ng nabuhay ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan na magagawa sa ating mga buhay at dapat nating paniwalaan ito. Sa ganito pong ipinakita ni Jesus, huwag din sana nating tingnan na sa Kanyang presensya ay may garantiya na lahat ay smooth sailing sa ating buhay at exempted tayo sa mga challenges and trials. Ngunit sa Kanyang presensya, mayroon tayong kagalakan at kapanatagan. The Christian faith is not that sort of insurance policy. Frustrations and setbacks, crossed lines and empty nets will continue to afflict us from time to time. But in Jesus Christ, there is a scope for transformation which is relevant to working life as well as to church life. Hindi po nila nakilala agad si Jesus nung siya ay nagpakita sa may pangpang. Let us reflect on this time sa ating mga buhay when we recognize Jesus' presence. Hindi siya agad nakilala ng kanyang mga alagad. Ngunit ang minamahal niyang alagad na si Juan ang unang nakakilala sa kanya. Pinakita po ni Jesus kung papaano niya pinakutunguhan ang mga tao. Lumapit siya sa kanyang mga alagad at pinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila. Ngunit nagbibigay pa rin siya ng puwang sa kanila para sila din ang pusang magpasya kung lalapit o lalayo sila sa Kanya. Sa puntong pong ito, nanguna si Pedro sa paglapit kay Jesus. Iniwan niya ang bangka at mga isdang huli. Nagdamit lamang siya bilang tanda ng kanyang paggalang kay Jesus. Siya'y halos patalo na lumusong sa tubig para lumangoy papunta kay Jesus. At dahil nakita din po ni Jesus na sila'y paparating na papunta sa kanyang kinaroroonan, naghanda rin siya ng breakfast nila. Kita natin po yung caring, very caring ang ating Panginoon. At siya ay naghahanda, nagpo-provide para sa kanyang mga anak. Provider siya talaga. Sinabi niya na magdala sila ng isdang huli at tinawag niya sila upang kumain. Binigyan niya sila ng tinapay at isda. Ito po ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ayon po sa kulturang Asya at Gitnang Silangan, ang fellowship meal ay isang pagpapakita at pagpapatunay ng malalim na ugnayan o pagsasamahan. Ito po ay higit pa sa ordinaryong pagtugon sa pagkagutom at pagkauhaw ng isang tao. Ang invitation sa kanila ni Jesus ay yung invitation po ni Jesus sa kanila upang mag-agahan ang kanyang pagbibigay ng tinapay at isda sa kanila na kanilang kinain ay isang imbitasyon po ni Jesus sa kanila na masigit pang malalim na relasyon o ugnayan sa kanyang mga alagad. Nais ni Jesus na mayroong intimate relationship sa kanyang mga alagad at ang mga alagad sa kanya. Bago siya umakyat sa langit, hangad pa rin ni Jesus na magkaroon ng malakas at malapit na ugnayan sa kanyang mga alagad. Nais niya silang ihanda sa misyon na kanilang tatahakin at gagawin. Ang pag-anyaya sa kanila ni Jesus sa hapag ay isang paanyaya ng paghilom sa mga sugat, pagbibigay assurance ng kanyang presensya at pag-ibig, at pagpapahilom sa mga nasirang ugnayan.
Ang paanyaya ni Jesus sa kanila ay siya rin pong paanyaya sa atin ni Jesus. Nakahanda po ba tayo na magpaunlak at tumanggap sa kanyang paanyaya sa atin? Handa ba tayong tanggapin ang kanyang pag-ibig? Handa ba tayong tanggapin ang pagpapahilom sa ating mga sugat? Handa ba tayong tanggapin ang pagbibigay kagaanan at kagalingan sa mga karamdaman? Handa ba tayong tanggapin ang pagbibigay ng paghilom sa mga nasirang ugnayan natin sa Kanya at sa ating kapwa? Inaanyayahan po tayo ng Panginoon patungo sa masaganang buhay. Tatanggapin po ba natin ito? Tatanggapin po ba natin siya? Do I give enough time to develop my relationship with Jesus? Or am I too busy doing things para sa ating mga sarili? Gaano ba tayo kalapit sa ating mga paglakad kasama sa Jesus sa ating buhay? Gaano na ba kalalim at katatag ang relasyon natin sa Kanya? Marahil may mga panahon pong napakalapit ang ating ugnayan sa Kanya, subalit dumarating sa panahong napapalayo ulit tayo sa Kanya kapag nababaling sa ibang focus ang ating mga puso, ang ating isip, sa ibang mga priority ang ating mga panahon. Kapag batbat tayo na makaganapang may hirap na sitwasyon sa ating buhay, paano ba tayo nakapapanatili sa ating relasyon sa Kanya? Higit ba itong napatitibay o ito ay unti-unting kumakalas tayo sa Kanya? Ang pag-anyaya ni Jesus sa Kanyang mga alagad ay pag-anyaya din niya sa atin. Nais niyang magkaroon tayo ng mas malapit at mas malalim na relasyon sa Kanya. Kung mapapansin po natin sa ating batayang teksto, o sa kwento patungkol sa mga himala at gawa ni Jesus sa banal na kasulatan, lagi pong may hatid na biyaya sa kanyang presensya. Hindi lamang simpleng biyaya, kundi ito po ay isang masaganang biyaya. Hindi lamang provider si Jesus, kundi siya ay nagpapatuloy na naglilingkod sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagiging ama, pagiging magulang, na laging tumitingin, nangangalaga, gumagabay, nagmamalasakit sa kanyang mga anak, nagmamahal sa kanyang mga anak. Tayo po kaya, mga kapatid, ano na ang ating naipaglingkod na ginawa para sa ating Panginoon? Minahal kaya natin siya ng taus-puso? Minahal kaya natin siya ng 100%? Ano ang kahalagahan nito sa ating buhay? Ang naganap na ito sa kwento natin. Muling pinatunayan po ni Jesus sa pangyayaring ito na muli siyang nabuhay sa ating kalagitnaan. Kaya inulit niya ang kanyang ginawa para sa mga nauna niyang apostol bago pumasok sa Jerusalem. Matapos na mabuhay maguli, inulit ni Jesus ang kanyang ginawa para sa mga apostol upang sila ay maniwala. Tunay ngang nabuhay na maguli ang Panginoon. Patuloy siyang nabubuhay sa piling natin kahit hindi nakikita ng ating mga mata. Nagpapatuloy siya sa paggawa ng mga kahangahangang bagay na nagpapamalas ng kanyang kadakilaan. Sa presensya po ng Diyos, mayroong assurance. Sa presensya niya, mayroong kasaganaan. Sa presensya niya, mayroong biyaya. Sa presensya niya, mayroong kapangyarihan. Sa presensya niya, mayroong kapanatagan at kapayapaan. Sa presensya niya, mayroong pag-asa. Mga kapatid, Jesus is inviting us to have a deeper and intimate relationship with Him. Patuloy po na inaanyayahan tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya. Are we willing to respond to His invitation for us? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, kami ay muling nagpapasalamat na kami ay sinamahan mo sa aming pagninilay-nilay, sa aming midweek service sa bawat mga tahanan ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang laging kasakasama namin sa aming mga buhay. Maraming salamat sapagkat ang iyong kapangyarihan at kadakilaan ay lagi mong ipinamamalas sa amin sa iba't ibang kapamaraanan at iba't ibang makaganapan sa amin mga buhay. Tunay na ikaw ay buhay sa aming kalagitnaan. O Panginoon naming Diyos, maraming salamat na ikaw ay hindi nagsasawang nag-aanyaya sa amin upang kami
ay lumapit sa iyo upang ikaw ay ilapit ang iyong sarili sa amin at magkaroon ng malalim na ugnayan sa iyo. Panginoon naming Diyos, samahan nawa kami. Tulungan mo kaming masuri ang aming mga sarili. Suriin din ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming mga diwa. Kung kami man, Panginoon, ay nalilihis ng landas, kung kami man, Panginoon, ay lumalayo sa aming relasyon sa iyo, tulungan mo kami na makabalik. Tulungan mo kami na makaahon sa aming kinasasablakan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibalik ang aming nasirang ugnayan sa iyo at ng aming kapwa, upang sa gayon, Panginoon, mapanibago ito, madala kami sa masigit pang malalim at mas naroroon ang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa, lalong higit ang pagmamahal namin sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa mga panahong sinusubok ang aming mga pananampalataya, na kung saan tinitingnan kung gaano kalalim at katatag ang aming pananampalataya. Sinusubok kami, Panginoon. Tulungan mo kami na sa bawat araw ng aming buhay ay lagi kaming maglaan ng sapat na panahon at oras sa iyo. Maglaan kami, Panginoon, ng pakikinig sa iyo, pakikinig sa iyong mga salita, pakikinig sa iyong mga tinig. Maglalaan kami ng panahon upang ikaw ay katagpuin at kausapin, upang sa gayon, Panginoon, patuloy na higit na mapalalim pa ang aming relasyon at pananampalataya sa iyo. Ano man ang maging kaganapan sa buhay ng daigdig at sa mga buhay namin, ay hindi nawa kami lumayo, hindi nawa kami masansay sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapaigting ang relasyon. Ang lubid ng pagmamahal na iyong ibinigay sa amin ay patuloy nawang bumigkis din sa amin bilang iyong mga anak. Panginoon naming Diyos, samahan nawa kami sa aming buhay paglalakbay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Maraming mga alalahanin sa mundong ibabaw. Maraming kaming mga alalahanin sa aming mga sariling mga buhay. Maraming mga suliranin ang buong mundo, ang aming mga pamipamilya, ang aming ginagalawan na mundo at maging ng aming bansa. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Tanging ikaw ang may kontrol ng lahat. Wala sa aming mga kamay, ngunit tulungan mo kami na maging kaisa mo sa pagtatatag, O Diyos, ng isang kaharian na naroon ang kasaganaan, isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Upang sa gayon, Panginoon, patuloy kaming maging kabahagi sa pagtatatag mo ng isang maayos na tahanan, isang kaharian na naroroon ang kapayapaan, katarungan at pag-ibig na namamayani. Panginoon naming Diyos, patuloy na nawa na igawad mo sa bawat isa din ang iyong patuloy na pangangalaga, ang pag-provide sa bawat pangailangan ng iyong mga anak. Panginoon, patuloy na nawang hindi lamang ng mga material na bagay, kundi lalong higit ang pagpapahilom sa bawat mga sugat at pagpapagaling sa bawat mga karamdaman ng bawat isa at ang karamdaman ng buong sandaigdigan. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, wala nang iba, wala kaming ibang tatakbuhan kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang aming tanging kanlungan. Sa iyo kami mangangalong sapagkat alam namin sa iyong presensya, kami ay ligtas at kami ay mayroong kapanatagan. Panginoon, sa gabing ito na pagwawakas ng aming gawain, samahan nawa kami sa aming pansamantalang pamamahinga. Igawad nawa sa amin ang isang mapayapang magdamag. Igawad nawa sa amin ang pagpapanibago ng lakas namin, upang sa gayon, sa kinabukasan, mayroon muli kaming kasiglahan na ganapin ang mga responsibilidad na iyong iniatang sa amin. Panginoon, sa amin, pagtatapos ng gawain ito, igawad mo rin sa iyong mga anak ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. At ngayon, ang walang hanggang pagpapala buhat sa ating Panginoong Diyos na manilikha, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang walang humpay na pagkasi, pag-iingat at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang igawad sa inyo mula ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.